Hello mga kuya, so today, welcome sa ating Online Jobs PH full tutorial, no? So I'll be teaching you paano ba gamitin sa online jobs, from creating a profile, pag-setup ng payments, pag-setup ng time proof, mga ganyan, tapos yung mga ID proof, then pag-apply ng jobs, so paano ba yun, no? So mamaya itatakal natin lahat yan. So, for now, tingnan muna natin kung ano nga ba si onlinejobs.ph. So, onlinejobs.ph is basically a platform for online workers, no? So, something like Upwork, Fiverr, freelancer.ph, mga ganyan, no? Ang kaibahan lang ng onlinejobs.ph is dedicated siya for Filipinos lang. Okay? So, lahat ng freelancer dito ay mga Pilipino lang. So, tingnan muna natin, i-navigate muna natin yung website nila. So, dito, ito yung page nila. So, ito yung website nila. So, go to onlinejobs.ph. So, para makita mo tong platform nila, no? So, dito, ayan. So, may mga quick links dito. So, kung gusto mong, or kung si client is gustong maghanap ng virtual assistant, WordPress developer, mga ganyan. So, meron siyang one-click access, no? Doon sa mga specialties na yan. So, marami pa dyan. Okay? So, tapos, tingnan natin, paano ba ito gumagana, no? So, basically, mag-uusap kayo kay Online Jobs PH. Then, yung client, magpo-post siya ng trabaho. Tapos, pag nag-apply ka, and pagka nagustuhan ka lang client, so, kukontakin ka niya. So, then, doon na mag-i-start yung pag-uusap nyo, no? So, ayun, sige, register tayo. So, sign up. So, ayan, click nyo lang yung sign up. So, tapos, create a free job seeker account. So, lalabas yan. Enter nyo lang email nyo saka password. So, gagawin ko, enter ko yung email and password ko. So, mine is this one. Then, set your password. Then, check nyo to lahat, no? So, I am a Filipino. I understand onlinejobs.ph is only for Filipino workers. And I am an individual worker and do not represent any agency or company. I do not have an account. I know multiple accounts are not allowed. And I agree to terms of service and privacy policy. So, kung gusto nyo basahin yung terms of service nila, click nyo lang yan. Same with privacy policy, i-click nyo lang din. So, ayan. Kailangan natin i-check lahat, syempre, no? Then, click nyo yung CAPTCHA. I'm not a robot. So, yan, may mga ganto-ganto pa. Motorcycles daw. So, let me finish this and I will click register. Yan. So, the information was not submitted. Do you already have an account with my personal email? So, I think meron na. Pero tingnan natin. Pero yun nga, para makapag-create ka ng account, so click mo lang yung sign up, tapos search ka ng or i-enter mo yung email mo, then yung password. So, yan, register. Then, mangyayari, pagka nag-register ka, mag-send dyan ng email sa'yo na kailangan mong i-verify yung email address na in-enter mo dito, no? So, once okay na yan, login ka na. So, alam ko meron akong account dito. So, try nga natin mag-login. So, login ako. So, i-click ko lang yung login dito sa taas. So, and enter my email and password. Yan. So, login. Okay, so ayan, no. So, ito yung makikita nyo pag nag-login na kayo, no. So, it says here, complete your profile first for employers to see it in the search results. So, mamaya i-check natin yan, no. So, maybe next time. So, mamaya tingnan muna natin. Then, may mga changes dito or mga notice. So, we have made significant enhancements to our registration process, including a brand new way to select your skills. We strongly encourage you to take advantage of these updates by updating your profile. So, mamaya gagawin natin yan. So, working via onlinejobs.ph is very safe, but please follow these warnings. So, sabi dito, any job that wants you to use your own money or handle funds from someone else, purchase items, or create stores or accounts using your info is almost always a scam. So, notify us immediately if this is requested. So, hindi kasi lahat ng clients sa onlinejobs.ph ay legit, sadly, no?
So, pag humingi sa inyo ng pera or kailangan daw yung account nyo, pag hiningi yung email and password nyo sa Facebook, for example, so layuan nyo na yun, scam yun. Okay? So, nandito tayo para kumita ng pera, para hindi magbigay ng pera sa kanila. Yun, okay? Then, do not allow anybody else to use your onlinejobs.ph account, create secondary accounts, or use fake info. You will be banned from using our site. So, self-explanatory naman yung number 2, no? Then, if possible, ask to be paid each week until you fully trust your employer. So, mas maganda yun para regular ang pagbabayad. Ako kasi gusto ko weekly ako na sumasahod sa ganito, no? Then, avoid employers that force you to register on a different site as a part of the interview process, especially if they request pictures of your passport and other sensitive information. So, maging maingat sa pagbibigay ng mga personal information, lalo na kasi hindi natin sila kilala. Tapos, wala tayong habol sa kanila. So, pagka nagbigay ka doon, for example, ng passport mo, so may kita nila yung full details mo, then, pwede nila yung magamit sa iba-ibang masasamang gawain, no? So, ayaw natin nun. So, hanggat maaari, maging limitado lang dapat yung pagbibigay natin ng mga information na yun. Kasi, sobrang risky talaga siya. Okay? So, yun. Okay. So, pasok na tayo sa, update profile. Yan. So, dito, tell us about you. So, take this opportunity to show off your skills. Write a paragraph about your employment skills. Don't just write a list. Write something that will demonstrate to an employer how knowledgeable you are. Okay, so mag-open ako ng ChatGPT dito. So, makakatulong to sa ating profile setup, no? So, job title, for an example, ikaw ay virtual assistant. So, kunyari lang naman. Pero kasi yung ganyan na job title is hindi na siya ganun ka-eye-catchy, no? So, mas okay kung papalitan natin yan. So, siguro with the help of ChatGPT. So, gagawin ko lang, can you make my job title more catchy? I am a virtual assistant. So, for example, ikaw ay virtual assistant. So, pwede dito, kung hindi ka naman virtual assistant, pwede mo ilagay dito, accountant, or graphic designer, or video editor. So, mga ganyan, no? So, depende na lang sa inyo kung ano yung ilalagay nyo dyan. So, yan, ay submit natin kay ChatGPT. Here are some catchy alternatives. Ayan, so, meron dito, excuse me. So, meron dito, ayan, meron tayong pwedeng pagpilian. Ayan, remote operation specialist. So, mas okay. Virtual solutions strategist, digital workflow expert, online efficiency consultant, executive virtual partner, virtual productivity pro, administrative virtuoso, digital taskmaster, and virtual success coordinator. So, siguro, piliin ko yung digital workflow expert. So, mukhang mukhang maganda sa tenga, no? Or maganda sa pandinig. Tapos, ayan, digital workflow expert. So, ayun yung pinaka-job title mo. Pero, mag-try ka pa rin ng ibang example or ibang gusto mo. Kung hindi mo gusto to, pwede ka pang mag-generate or magtanong kay ChatGPT na mag-generate pa siya ng iba. So, gagawin ko, generate more but make it sound like virtual assistant. So, kasi ayaw pa rin natin malayo dun sa virtual assistant niya. Kasi yun talaga yung ginagawa natin. So, in this case, no? So, ayan, i-enter ko lang to. So, here are more titles. Ayan, i-zoom ko na lang pala. Sorry, baka hindi nyo makita. So, ayan, close ko to. Virtual Support Specialist, Online Assistant Pro, Digital Assistant, Extraordinaire, Virtual Executive Assistant, Remote Administrative Assistant, Digital Task Coordinator, Online Administrative, Virtual Office Assistant, Digital Assistant Guru, or Virtual Admin Guru, sorry. So, tingnan natin, ano ba yung pinakamalapit.
So ito siguro remote administrative assistant. Yan. Kunyari ikaw ay virtual assistant tapos pwede ka rin kasi maging admin assistant eh. So ito siguro yung pinakamagandang ilagay, no. So ayan. Yan na lang. Final na yan. Remote admin assistant or administrative assistant. Tapos ito, pwede mong ilagay yung mga tools na specialized ka. So for example, kung ikaw ay isang virtual assistant specializing in let's say calendar management or mga ganyan, or social media management, let's say social media management. So social media management. Tapos siguro yan muna. So remote administrative assistant saka social media management. Yan. Okay? Then tapos profile description. So ikaka-copy ko lang to. Tapos ChatGPT ulit tayo. So sasabihin ko create me a profile description. I have a job title. Yan, paste nyo yung job title na nilagay nyo nung kanina, no? So, enter. Yan. So, hintayin nyo lang matapos yan. Teka, i-zoom pa natin, baka kasi hindi nyo makita. So, ayan. So, siguro i-ano natin to. Ano natin ulit. I-rephrase natin. So, okay na to, pero kailangan natin lagyan ng mga tools natin. So, kung virtual assistant ka, so possible marunong ka sa calendar management, email management, tapos data entry, then yun, social media management. So, tapos i-breakdown nyo rin yun. Facebook, Instagram, X, LinkedIn. Ayan lang naman yung mga ano eh. So, administrative tasks. So, ganyan siguro. So, siguro, i-ano natin to. I-rephrase natin. So, sabihan natin kay ChatGPT, rephrase it and add items below. Yan. So, ChatGPT, libre lang yan guys ha. So, ayan na. So, lumalabas na siya. As a remote administrative assistant with a focus on social media management, I provide comprehensive support to streamline operations and enhance your online presence. My expertise lies in managing day-to-day tasks efficiently, allowing you to focus on your business goals. So, ayan. Bale, ano na natin to? I-copy na natin to. Tapos, ayan. So, ayusin lang natin, no? Medyo hindi maganda yung ano niya. Hindi maganda yung formatting niya pag kinopy-paste. So, ayan. Lagyan natin ng mga ganyan, mga dash, para madali siyang basahin. Ayan. Tapos, enter natin to. So, ayan. So, tapos, highest educational attainment. Pili ka lang kung college graduate ka ba or I did not graduate from high school or high school diploma. So, ako pipiliin ko dito is bachelor's degree. Or siguro, let's say, associate's degree. Yan, para middle lang. Then, yun, kung ano yung hinanap mo, kung full-time ba, part-time, or gig lang. So, siguro lagay natin full-time kasi we're looking for long-term work naman. So, work 8 hours a day. So, dito siguro lagay ko 600 per hour. Or siguro as a beginner, 500 na lang. Yan. So, 88,000 per month, no? So, possible naman yan. May mga pupapag naman sa ganyan. So, birth year, lagay natin, let's say, 1996 ka. So, gender, male. Then, yes, I'm willing to use time proof. So, yung time proof is sort of time tracker siya ng Online Jobs PH. So, mamaya, tingnan natin kung ano yung itsura niya, no? So, pero for the meantime,
Mag-ano muna tayo ng profile, no? Okay, so pag okay na yan, kung may gusto ka pang baguhin, chat GPT ka lang, tapos utusan mo lang siya, then yun, i-refresh niya na yung ano mo, yung profile description mo or job title mo, no? So, mga ganyan. So, click mo next. Yan. This is for virtual assistant pa lang, no? So, tell us about your skills. So, siguro, Facebook. Yan, Facebook ads. For example. So, tapos sa beginner, let's say 6 months to 1 year ka na. Tapos, lagay mo lagi 5 star. Yan, save. Tapos, calendar. Yan. So, ganoon din. 6 months to 1 year. Save. Tapos, ano pa ba nilagay natin doon? Sorry. Data entry. Data entry. Yan. 6 months to 1 year. Tapos, email management. Email management. Yan. So, 6 months to 1 year. You can only have maximum 3 skills with a 5-star rating. So, ito 4 na lang. Yan. Pero piliin nyo pa rin kung gusto nyo ito. Kung gusto nyo gawing 4, sa ito 5. So, okay lang naman yun, no? So, 3 stars lang. 3 skills lang yung pwedeng kasi. Ilagay na 5-star. So, yan, ano pa ba yung nilagay natin? Admin task. Administrative task. Yan. So, let's say, administrative support na lang. 6 months to 1 year, tas 4 star. Yan. So, next natin yan. Tapos, yan. So, okay na yung profile natin, pero kailangan lang natin, mag-submit ng ID para tumaas yung ID proof natin. So, yung ID proof score is ito yun. For example, ayan. So, yung ID proof score natin is, yan yung nagde-determine kung gaano tayo ka-legit or tunay ba tayong tao, no? And, mas mataas yung score, mas okay para at least magkaroon din agad ng trust yung client natin. Kasi, kunyari, ang pinakamababang proof kasi is, sa pagkakaalam ko is mga nasa 30 or 50. So, pag ganun lang kasi yung time proof mo, medyo alanganin si client makipag-usap sa'yo kasi nga, hindi pa ma-verify yung identity mo, no? Kasi nga, sobrang baba ng time proof. So, para tumaas yung time proof mo, kailangan mag-submit ng mga ID. So, let's say, verification, tingnan natin. Ayan, so, government ID verification. So, upload a photo of your valid government ID and a selfie holding it. So, dito, tingnan natin yung mga valid na IDs. Tingnan natin. Ayan, tingnan natin. So, ayan. ID must include your name, picture, and signature. So, we cannot accept company ID, library cards, handwritten IDs, and other temporary IDs. So, don't crop, rotate, touch up, adjust color, or alter the images in any way. Then, your ID should be the same person as your online jobs profile photo and your profile name. So, your ID will not be shared to anyone, including to employers. See our privacy policy. So, ang tinatanggap nila, yung mga primary IDs mostly, no, mga government ID, like yung passport, driver's license, BIR, mga ganyan, SSS, voter's ID, mga ganyan, no. Ang pinakamadaling kunin sa ngayon is yung postal ID. So, check nyo lang yon, or yung national ID. Pa-picture lang kayo sa mall. Meron na yan eh. So, yun. Kapag okay na yan, i-accomplish nyo tong form na to. So, let's say, ito kasi picture ni Bini Mika. So, ayun yung niya. Ginamit ko as a demo lang dito, no. So, maglagay kayo ng picture dito, pero mamaya na yan. So, first name muna tayo. So, let's say, ang pangalan niya ay Mika. So, hindi ko lang kung tama yung spelling, nakikiuso lang ako. So, Mika. So, let's say, De La Cruz na lang. Yan. So, ayun yung pangalan niya, for example, no. So, lagyan nyo na yung middle name kung meron. Tapos, suffix kung meron. So, yung middle name, middle name. Yung apelido ng nanay nyo, or kung wala, nyo na lang, leave nyo na lang yan. Tapos, yung suffix is yung mga junior, the third, mga ganyan, no. So, yun yung nilalagay dyan. Tapos, yung profile picture as mentioned. So, ganito dapat, kitang-kita yung mukha nyo.
Tapos medyo proportion dapat siya doon sa bilog. So dapat malinaw. Yung mga ganyan, no? So, ayan, goods yan. So, tapos yung mga ganito daw, hindi pwede subject to far away, group photo, unidentifiable, make a filter, avatar, or shades photo. So, yan. Siguro yung magpa-picture na lang kayo sa ano, sa mall kung wala kayong picture pa. So, pwede naman yun. Mura lang yun, mga nasa 200 pesos yata, mga ganun. Then, kunin nyo yung soft copy. So, okay na yun. Then, tapos, take a photo of your valid government ID. So, ganito dapat, no? So, picturean nyo yung harapan. Tapos, selfie kasama nung ID na yun, no? So, ganyan. Then, i-upload nyo yan dito. So, once ready na, yan, upload nyo dito. Tapos, upload nyo yung selfie dito. Selfie photo with ID dito. Tapos, yung government ID dito sa part na to. Then, click mo yung confirm verification. So, mostly, mabilis lang yung yung verification. Mostly, mga 1 to 2 days lang siya. In my experience. Pero, maabot ng 2 to 3 days or more than that. Kasi siguro hindi maganda yung picture na sinabit mo. So, mangyayari, sasabihin naman nila sa iyo kung kailangan mo mag-resubmit ng picture. So, ayan. So, kapag okay na yan, then kapag verified ka na, tataas na yung yung ID proof. Ayan. So, plus 40 daw. So, tapos, kapag okay na yan, na-verify ka na, ipa-verify mo rin yung address mo. So, click natin to. So, kailangan mo mag-submit ng proof of billing. Ayan. So, lagay nyo yung address nyo dito. I-fill out nyo yan. Tapos, ayan. Ang ina-accept yata is bukod sa Meralco bill, yung credit card or sa internet, no? So, ayan. May nilad pwede. So, ayan. Okay? So, clear photo with the right billing address and full name. So, ayan. Dapat, kung ano yung nilagay nyo dito, saka dun sa, sa billing nyo. Siyempre, dapat parehas, no? So, kapag hindi siya parehas, syempre, hindi siya valid. So, kapag okay na, upload, tas confirm. So, ganun lang. Then, yung mobile number verification. So, plus 5 ID proof daw to. So, enter your mobile number and we'll send you a verification code. So, kung gusto nyo ilagay. So, okay rin yan. Pandagdag din na ID proof. So, plus 5 daw ID proof pagka nag-verify kayo ng mobile phone dito. So, ayan. Ito, madali lang. So, pagka-enter nyo ng mobile phone, mag-send sila ng verification code, then enter nyo lang yun, tas okay na. Yan. Goods, di ba? So, okay na yun. That's it for the profile setup. So, back to profile tayo. So, kasi hindi ako nagpasa, so kaya ganyan siya. Pero, dapat sa inyo, dapat ang ID proof nyo is 90 pataas dapat. So, yun ang okay na ID proof. Okay. So ito yung tas bukod dun sa sa mga ID proof, mga ganyan. Meron din dito yung DISC. So DISC is IQ test sort of. So to take the free IQ test, please click here. So kung gusto niyo rin i-take, so okay lang din naman. So pandagdag din 'yan, pampaganda din 'yan ng profile. So lahat ng options na pwedeng makapagpa-enhance ng profile nyo is i-take nyo, no? So, ayan. Balik tayo doon. Say here, sorry. Count my profile. Balik tayo doon sa kanina. Saan na yun? Teka lang Ayan. So, ito yung link mo. Tapos, account status active. So, ito siguro, tanggalin na natin yan. So, strengthen your profile. Yun nga yung sinabi ko kanina. So, kapag okay na yan, pasok ka na dito sa IQ test. So, DISC. So, dominance, influence, steadiness, saka compliance. So, lahat yan i-take nyo. Tapos, i-upload nyo yung screenshot dito. So, kapag okay na yan, lalabas na yan dito sa nyo. Yung score nyo is magdi-display na yan dito sa part na to. No? Then, same with IQ. So, i-take nyo rin yan. Yan. IQ score, ilagay nyo yung result nun, ng IQ score, then i-select screenshot. Tapos, upload nyo yung screenshot. Tapos, yung English nyo. So, meron ditong,
Pwede kayong kumuha ng English kahit saan, no? Pero tingnan natin kung paano. Nakalimutan ko na kasi, pero tingnan natin. Ayan. Yun, to take the free IQ test. So, yan, may link dito. So, dyan daw ako kukuha ng IQ test. English test, ito. So, first, take the free online grammar and vocabulary level test. So, meron ka daw 30 minutes, tapos screenshot mo yung result, tapos upload mo dun sa profile. So, I suggest, ito yung pagpokusan nyo ng ng pansin, no? Kasi English is important eh. So, para makita rin ng client na kaya yung mag-English kahit basic lang, no? So, goods na yun. Unless kung ma-apply mo is mga customer service role, yung mga client-facing role, kasi required talaga doon magandang English kasi client-facing role siya eh. Unlike sa mga lang, yung back-end or back office. So, kahit basic English will do as long as client can understand you naman, no? Yung mga thoughts mo, mga ganyan. So, yun. Okay. So, dito, yung mga messages mo. So, pagka nag-apply ka ng trabaho or ng jobs, tapos nag-reply si client, dito mo makikita yon. Then, kung meron kang save job post, dito yung makikita sa bookmark. Then, yung time proof mo, yung record nung total track hours mo, dito siya papasok. Tapos, yung mga client mo, dito siya lalagay sa under employers. So, ayan. So, wala naman ng no. Okay, pasok tayo dun sa job board. So, turuan ko kayo kung paano mag-a-apply. So, job board, click. So, ngayon, search mo yung gusto mong trabaho. For example, ay, let's say, admin assistant ang gusto mong applyan. Yan. So, marami yan, no? So, tapos may filter dito. Pwede ka maglagay kung gig, part-time o full-time. So, siguro i-refine natin yung search. Since naghahanap tayo ngayon ng long-term job. So, full-time. Ayan. So, tingnan natin yan. Meron dito mga 20K per month. Tapos, $7 per hour. So, ito, tingnan natin to. So, admin assistant and social media manager. So, kung may skills ka sa social media, then admin assistant ka rin. So, tingin ko swak sa'yo to. So, tingnan natin, basahin natin yan. So, ayun nga, as mentioned, so, kaya importante yung ID proof kasi nagre-require sila ng kailangan mataas yung ID proof. So, kailangan nyo muna i-accomplish talaga yun. So, wag nyo i-skip yun, guys. So, yan, basahin natin. So, make sure na basahin mo yung buong job post kasi meron silang mga dyan, mga instructions na iniiwan sa kung paano ka mag-apply dapat. Ayan, tulad nito. So, to apply, send your professional resume and portfolio to homeinvest365@gmail.com with the subject line, my favorite core value is, insert the core value that resonates with ours. So, ayan, bale, meron siya instruction, no? Dito ka rin mag-send ng application. Tapos ilagay mo rin yung subject na to. So importante to, guys, kailangan mong sundan or i-follow tong mga instructions ni client, or else syempre madi-deny ka or hindi ka papansinin or yung application mo hindi papansinin, no? So yeah. So make sure na basahin niyo yung yung full job post. So para at least naintindihan niyo yung mga kailangan gawin, no? Okay, so kapag okay na yan, wala kasi yung apply button dito. So, siguro, na lang natin. Yan, so mag-email tayo. So, let's say, mag-email tayo. Yan, pasok tayo sa Gmail kasi yun yung instruction niya. So, for example, yan, Gmail. Compose. Yan, sa Gmail lang naman ako, guys, So, yan. Copy, paste ko lang yung yung email address na nakalagay doon. Yan, homeinvest365@gmail.com. Tapos yung subject line daw is dapat ito. Yan. So subject is my favorite core value is ano ba yung saan natin makikita yung core value nila? Wala siyang nilagay no. So let's say value is let's say goal oriented na lang. Goal oriented. Wala na siyang nilagay. So siguro hindi okay apply yung mga ganito kasi kulang-kulang sila sa information. Pero for the sake of this example, so ituloy na lang din natin.
Pero yun nga, pag may mga kulang-kulang na information, mostly kasi ini-skip ko na lang to eh. Pero kasi gusto ko pakita sa inyo yung proposal kung paano, kung paano ako nag-ano ng proposal. So, ayan. So, let's say, ayan, let's say ito ay goal-oriented, ayun yung core value na meron sila. So, example lang naman yan. So, tas meron akong template dito guys na i-share ko na lang din sa inyo. Saan na ba yun? Wait lang So, hanapin ko lang. Ayan. So, copy-paste ko lang yung portfolio ko. So, ayan. Bale, mamaya i-paste ko yan sa sa description box. So, kung gusto nyo kopyahin tong template na to, okay lang naman. So, ayan. So, ito yung template na ginagamit ko. So, nakalagay dito, your search is over. So, kasi pagka may hi, hello, para sa akin kasi medyo professional way. Medyo professional siyang tignan pagka mga ganun. Mag-start sa hi or hello. Ito kasi medyo unorthodox siya. So, mas mapapansin siya, no? So, I am the one you are looking for, a guy that would help with your... So, tapos yung hinahanap niya. So, admin assistant and social media manager. So, ito, lagay natin. So, palitan natin to, yung automation kasi template ko nga to. So, lagay natin yung social media, admin assistant and social media manager. So, medyo malaki. So, type na lang natin, admin assistant and social media manager. So, siguro dito, palitan natin ng konti so para mag-correct lang yung grammar niya. Admin assistance and social media management. Yan. So, ayan, medyo pinalitan ko lang ng konti para swak sa grammar kahit papaano, no. Tapos dito, ayan, why hire me? So, pwede nyo tong palitan na, guys. So, 20 plus projects completed and help firms with ayun ulit, yung admin assistance and social media management. So, copy na lang natin to. Yan. So, admin assistance and social media management projects and needs. And, so, then tapos, no bad feedback received, which means my clients love my work. So, tapos, ilagay nyo yung link ng CV nyo, no? So, kung meron kayong resume or portfolio website, ilagay nyo dito sa link or dito sa part na to. Here's my CV for your reference or yun nga, CV or resume to. So, ako nakalagay sa Google Drive, no? So, pasok kayo sa Google Drive. So, kunyari, ito yung nyo. Ito yung resume nyo. So, upload nyo lang dito, guys. Libre lang naman si Google Drive, eh. So, tapos, click nyo yung About Me. Ayan, let's say ito. Ito yung resume nyo, kunyari lang. So, right-click nyo yan, tapos, share, tapos, copy link. Tapos, click nyo yung Manage Access. Yan, dapat naka-anyone with the link siya para ma-access ni client, no? So, click nyo yung copy link. So, kapag okay na yan, ayan, i-paste nyo dito. Yan, so, ayan, ma-access nyo na yan. Tapos, here are my work samples. So, ito naman is portfolio naman siya. So, kung wala ka pang website, pwede mo siyang i-compile. So, katulad nung ginawa ko rito. Nyari, ayan. So, ayan, gumawa ako ng folder dun sa Google Drive ko. Tapos, naglagay ako ng mga screenshot nung mga gawa ko previously, no? So, yun na yung ginawa ko. So, tapos, ginawa ko, kunyari, let's say ito yung yung portfolio nyo. O let's say ito na lang, portfolio projects, tapos share, copy link, manage access. So, copy ko lang din yung link nun. Then, anyone with the link dapat yung access settings niya. So, copy link. Yan. Tapos, ilalagay ko yan dito. So, ayan. Tapos, here are my work samples, insert particular tool. So, siguro lagay natin yung social media management. Yan. Work samples. So, siguro kung social media management yan, possible yung mga graphics na dinesign mo or yung mga post, yan, yung mga captions, mga ganyan. So, screenshot mo lang, tas
ilagay mo sa isang folder, tapos ilagay mo doon sa, yun, i-compile mo sa isang folder. Tapos, another part is, nilagay ko rin dito, I'm always proactive and willing to work an extra mile to give superior results to my clients and in the future, maybe to you as my next client. So, tapos ito, call to action. Hire me now, I can start today. Tapos yun, yung pangalan nyo. So, yan. Di ba? Sobrang lang, ikli lang. So, summarize lang. So, di ba? So, dapat lagi may ikli lang yung proposal nyo, guys. Kasi yung mga client natin, wala silang time magbasa ng mga mahabang proposals. So, saka baka ma-board pa sila dun. So, dapat ganyan lang, no? So, okay na yan. So, then kapag okay na, click mo na yung send. Tapos, okay na. Then, wait ka na ng reply dun sa client, no? So, yun. That's it. So, ganun ako nagsasubmit ng proposal. So, ayan. Bale, itong, itong proposal template na to is ilalagay ko na lang sa description box. So, check nyo na lang dun. Okay? Okay. So, that's it, no? So, tingnan natin yung ibang parts dito. So, punta tayo sa account. Tapos, may profile. So, bale, pagka view ka ng client, ito yung makikita nila. So, makikita dito yung pangalan mo, yung title mo, then yung ID proof. Tapos, kung willing ka bang gumamit ng time proof. So, ayan, yung rate mo, ganyan. Then, yung degree mo. Tapos, kung kailan ka nag-register. Tapos, yan, yung mga profile description. So, ba't ganito to? Ayusin natin konti. Yan. Yan, okay na. Medyo maganda na siya tignan. So, inayos lang natin ng konti. Then, yung skills mo, ayan, ganyan. Tapos, siguro, meron dito si client na message or something na button. So, ayan siya, no? Okay, so, pasok tayo sa payments. So, para ma-set yung payments, ayan, so, meron si Online Jobs PH na, dalawang partners, no? Na pwede mong i-set up. So, ito, Pioneer, recommended daw siya. So, better currency conversion rates, much faster withdrawal time, then Online Jobs PH special, so, blah, 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 mga ganyan. So, register ka lang dito, click mo lang yan. Tapos, pagka nag-register ka na, automatic, nakaset na yan dito. Tapos, yung PayPal mo, pwede mo rin ilagay dito. So, click mo lang yung update, tapos login ka lang. Or, i-enter mo yung email mo, then submit. Tapos, may mga, other steps pa yata, or next steps na pwede mong or, meron pang other steps na kailangan mong gawin pagka-submit mo ng email address mo sa PayPal. So, kapag okay na yan, automatic nang papasok yung payment mo dyan. Kung under kayo sa Online Jobs PH, no? Kung yung kontrata nyo is nandito. Kasi, mostly ng mga client dito, nilalabas nila yung freelancer nila eh. Tapos, nag-ano sila ng contract. Tapos, yun, outside payment na lang. So, pwedeng Wise, pwedeng direct to bank transfer. So, mga ganong scenario, no? Pero in this case, kung nasa loob kayo ng Online Jobs PH, yan, setup nyo yung either Pioneer or PayPal. Tapos dito, pwede ka mag-create ng invoice. So, kung kailangan mo ng maningil, create invoice ka lang. May template sila dyan. Or ayan. So, ayan. May default template. So, lagay mo yung name mo, tas email mo. Tapos, select mo yung Pioneer or PayPal. Then, other payment method. So, tapos, kung gusto mo, Wise. So, meron doon option na para mag-create ng invoice or something din. Tapos i-paste mo lang dito, then submit. So, para hindi ka na ma-hassle, tapos sinet up mo naman yung PayPal or Pioneer mo, piliin mo na lang either dun sa dalawa, no? So, ito kasi hindi pa ako nag-submit. So, currency USD. So, lagay mo lang yung invoice date. Tapos, ilagay mo yung due date. So, let's say 5 days. So, 26 to 30. Or 4 days rather, bill to. Tapos, lalabas dito yung mga client mo, kung meron man, no? Then, employer email. So, hingin nyo na lang yung employer email. Tapos, yung company name. Tapos, ilagay mo yung description mo dito. So, let's say, kung weekly yan, 40 hours virtual assistance work. So, let's say, ganyan. So, for this week to, 40. Tapos, yung rate mo, let's say, ko ay $10 per hour. So, ayan, $400 siya.
So, meron kang 23,129.36 for that particular week. Example lang to. Tapos, ayan, pwede mong i-save as template. Tapos, download mo yung PDF kung gusto mo ng kopya. Then, yun, isend mo ng invoice dun sa client. So, yan. Tapos, marireceive niya yan. Tapos, kayo na lang bahala mag-usap. So, yan. Okay na. Then, kapag bayad ka na, marireceive mo yan sa PayPal or Pioneer mo account. Okay? So, ganoon lang mag-setup ng payment, no? So, ngayon, optimize naman natin yung profile mo. So, ngayon kasi hindi pa siya ganoon ka-optimize. So, check natin yung kung paano ba siya gumagana. Or kung ano ba yung itsura pagka nagsa-search yung client ng freelancer, no? So, baba tayo. Ayan. So, select natin dito kahit ano. So, let's say Webmaster VAs, ganyan. So, ayan, may mga makikita ka, no? Webmaster, pag sinearch mo Webmaster, lalabas sila. So, ito yung ginagawa ng client, no? Naghahanap siya ng freelancer. So, let's say, ito, employment type, any, or yan, pwede niyang i-search kung full-time or part-time. So, let's say full-time work. Tapos, yung availability. So, 2 to 12 hours. So, ito yung mga default lang muna to. So, siguro any na lang to para default talaga siya. 2 to 12 hours. Then, hourly rate, salary, between. So, 2 to $10. So, ID proof score. So, ayun, ang default niya is greater than 70. So, i-goal nyo na more than 70 or more than 90 yung nyo. Dapat, yung ID proof para, masama siya dito sa search. Okay? So, last active, week or less, any, then, IQ score any, English score any. So, search natin ulit. Ayan. So, iba na yung lumabas, no? So, try natin mag-search. So, let's say, ako ay naghahanap ng automation specialist, for example. Ayan. So, may mga lumalabas dito. So, ayan, no? So, dapat kung ano yung keyword na laging sinesearch ng client is dapat ayun din yung nakalagay dun sa title nyo, no? So, ayan. For example, ito, automation specialist. So, tapos pasok siya dun sa mga default na values nung filters niya ni online jobs. So, kaya siya nauna. Then, ayan. Meron pa isa dito, si automation. So, di ba? Ayan. So, tingnan yung mga ID proof nila. 70, 80. So, dapat ito, 99. Malakas to. So, ayan. So, dapat ganyan yung ID proof niyo na kailangan iset. So, ayan. Meron pa dito. AI admin daw, CRM. Mga ganyan, no? So, ayan. So, tingnan natin yung profile ni Ferdinand. Tingnan natin yung characteristics ng kanyang profile. Bakit siya nag-number 1? So, una-una, yung title dapat kung ano yung keyword na gusto nyo or pagka, let's say, sinearch kayo, dapat yun yung ilagay nyo dito. So, in this case ni kay Ferdinand, nilagay niya is automation specialist. So, kaya pag sinearch ng client, automation specialist, siya unang lalabas. Tapos dito, yung rate niya, so less than $10 per hour yun. So dito, $5 per hour. So kaya nauna siyang lumabas. So kasi sa pagkakaalam ko, or based on my observation, kung sino yung pinakamababang rate, yun yung una niyang ilalagay doon sa search results. So syempre, mas mababa, mas maganda. Syempre, tingin ko yung client gusto magtipid. So, kaya siguro, siya yung unang nakalagay. Syempre, sino ba naman, di ba? So, ayan. Yun lang naman yung kailangan yung maintindihan. So, dapat, let's say, balik muna tayo dito. So, dapat sa profile nyo, kung ano yung default dito, dapat yun yung nakalagay sa profile nyo. So, let's say, let's say sabihin natin 8 hours per day ka. So, lahat naman tayo nag-work 8 hours per day unless kung gusto mo mag-overtime. So, okay lang naman. So, pero ilagay mo between 2 to 12 hours per day. So, yung 8 is okay na or 4. Basta hindi lalampas ng 12. Kasi kung nilagay mo dyan 13, pagka nilagay mo dito sa profile mo, 13,
Hindi ka nalalabas dito sa default na search filters ng ng online jobs, no. Tapos yung hourly rate mo, so siguro as a beginner, iset mo na lang to $8, mga ganyan. Basta hindi siya lalampas ng 10. Kasi yun nga, hindi kasi siya hindi kasi siya inaano minsan. So tulad nito, for some reason, $18 per hour. So not sure kung gumagana ba yung filters ng tama. Kasi naka-filter lang dito $10. Pero search ulit natin. Ayan. Ayan, so hindi na, 'di ba? So pag click natin, ito na siya, si Arben, yung unang lalabas. So tinan mo. Ayan, so ito $5, ito 6.82. So kaya niya mas inuna to si Arben kasi mas mura siya yung hourly rate niya, which is very sad for me, no. So pero wala yun kasi yung algorithm ni Online Jobs PH eh. So mas maigi yung keyword na ilagay mo dito sa title mo, tapos yung rate mo less than $10. Tapos siguro yung keyword ilagay mo rin dun sa profile description mo. So ayun lang siya. Yan, that's it. So tingnan natin dito. A+ WordPress Webmaster. So yan, check lang din kayo dito sa sa mga list ng mga ng mga freelancer. So para makakuha din kayo ng idea, no? Yan. So ako kasi ang pinapromote ko is automation specialist. Yan. So kasi meron akong course technical virtual assistants. So kung interesado kayo, check nyo lang sa baba kung gusto nyo mag-upskill or ayan, magkaroon ng bagong learnings or magkaroon ng bagong niche. So ayan, check nyo lang sa sa description sa baba kung paano mag-avail. Kung hindi naman, okay lang din naman. So wala namang pilitan, no. So ayan, eto si Volvo actually is one of our students. So ngayon may client na siya. So tapos nauna siya dun sa nasa page number 1 siya. Pag search automation, ayan, no. Napaka-optimize ng profile. So tingnan na natin. So Volvo, tapos kasi yung niya, yung focus niya is Zapier tapos Make. So nandun yan sa course. Then WordPress nandun din, tapos CRM meron din, which is Go High Level, tapos automation. So pasok, 'di ba? Then 70 ID proof. So I will suggest to him na taasan niya yung ID proof niya para mas okay. Pero ayan, so optimize yung profile niya for for job search ng OLJ. So ayan, 'di ba? Ayan. So yun lang guys. So that's it for this tutorial, no. So kung meron ako nakalimutan or kung may tanong pa kayo, comment nyo lang sa baba. And syempre, like and subscribe na lang din kayo, no, kung nakatulong sa inyo yung video na to. So that's it for this video and hope to see you soon.